Plano sana ng 32 anyos na ginang na ito na ipuslit at 3 piraso ng illegal na droga sa loob ng kulungan sa Metro Manila District Jail Annex 2, Camp Bagong Diwa, Taguig City sa pamamagitan ng paglagay sa mga ito sa sinuot niyang pantalon. Ngunit dahil sa mahigpit na protokol bago makapasok sa pasilidad ay nabisto ng jail guard ang modus ng suspek na kininalang sa alias Rowelyn, residente ng barangay S. Rimbo, Taguig City. Sa ulat ng pulisya, bibisitahin sana ni Rowelyn ang isang bilanggo na ka-live-in partner niya na may kaso ring paglabag sa illegal drugs ang pasilidad. Ngunit bago ito magawa ay kailangan munang dumaan sa mahigpit na inspeksyon at matitinik na mata ng mga jail guards. Habang nasa proseso, na-corner ng jail guard ang suspek at napansin itong may tahi at makapal ang fly sa bahagi ng pantalon malapit sa zipper ng kanyang tastasin. Tumambad ang isinuksok na pakete, laman ang gramo ng pinaniniwalaang shabu. Imbis na dadalaw, kulong on the spot ang ginang na ngayon naharap sa kasong may kinalaman sa RA 9165 o Comprehensive of Dangerous Drugs Act of 2002. Suot mo yung pantalon na yan. Kanina suot mo yung pantalon na yan. Bakit mo dala? Bakit ka nagdala ng alam mong bawal? Sir, picture naman. Yung pagpunta niya po kasi, madalas po ako siyang dumadalaw dito, sir. Kasi dinapasok niya po yung partner niya, sir. Bagong panganak lang po siya. Nung pinasearch na po yung pagkain niya, okay naman po, sir. Tapos pagtas po kasi ng pagkain i-search, sir. Sila na po yung isa-search po dun sa loob po ng search namin. Tapos yung pagpasok po namin doon, nag-search na po kami ng damit niya, yung bra niya. Tapos sunod po, yung pants niya po, nung binigay niya na po sa akin yun, sinearch ko po. Pagpapak po, sir, nakapako po yung nabukol. Tapos po nung pinapako na po, sir, tinanong ko siya, ma'am, ano po to? Sabi niya, wala daw po. Tapos sabi ko, ma'am, pwede po bang makita to? Sabi niya, sige po, ma'am. Tapos po, tinastas ko lang po ng konti para makita lang sa akin. Pagtingin ko po, sir, may puti-puti na po, sir. Sabi ko, ma'am, saan gaya pakitawag ka sa desk officer, pa-inform na meron dito. Ayun, sir. Sino dinadala niya rito, ma'am? Yung live-in partner niyo po, sir. Anong kaso po? Drugs na po, sir. So, ano nangyayari dito sa suspect? Ano po, mangyari po sa kanya, samahan po kami ng Taguig Station para po mapaano po siya, mag-detain po ata siya sa. Kasi allegedly po, suspected siya po yung nakita sa kanya. You have the right to have your attorney, and if you can provide, the government will provide. Huli sa isang bypass operation noong Sabado ang isang babae sa Alley 12, Barangay Santa Ana, Pateros matapos mabilihan ng isang sachet ng pinaghinalaang shabu sa nabanggit na bayan. Kinilala ni Police Lieutenant Napolon Tongko ang suspek na si alias Ansing, nasa tamang edad at residente sa lugar dahil sa pagkadawit nito sa pagpapalaganap ng droga sa bayan. Ayon pa sa ulat, si alias Ansing ay nabilihan na isang sachet ng shabu na nagkakalaga ng 200 pesos. Nakuha sa kanyang pag-iingat ang 4 na plastic sachet ng hininalang shabu
na nagkakalaga ng 6,800 pesos at isang belt bag. Si Ansing ay kabilang sa mga street level individuals sa bayan na kung saan kasama sa mga sinusubaybayan ng mga autoridad patungkol sa nasabing illegal na gawain. Nasa kustudya ngayon ng Pateros Municipal Police Station ang suspect at naharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sige. Ano pangalan mo? Ansing po. O sige. Ano mo? Andito sa ano niya nakita ko kanina sir. Oh. Tanggalin ko yung belt. Sige. Tanggalin mo. Doon sa harap niya. Upo ka. Upo ka dito. Kapkapan nyo nga, kapkapan nyo muna. Kapkapan mo nga. Ito yung nabili ko kanina sir. Ito yung pera sir kanina. Yung bili ko. Minsan. Wala, o sige. Meron sir. Puro lighter. Minsan. Wala na sir. Ano, wala nang ano? Pinapang. Ito yung ano sir, ito yung nabili ko sir. Sige, marakahan mo. Basahan ko muna sir. Nabasahan mo. Sige, kahit nakaupo lang siya. Makinig ka sa akin. Makinig ka. Makinig ka Ching. Ha? Opo. Ikaw yung aming inaresto sa salang paglabag sa Republic Act 9165. Ikaw may karapatang manahimik at magsawalang kibo. Ano man yung sabihin, maaaring gamitin paboro laban sa iyo sa anumang kumatit sa Pilipinas. Opo. Ikaw may karapatang kumuha sa sarili mong abogado. Kung wala ka kayanan, pagkakalooban ka na sa ng ating gobyerno. Opo. Ikaw may karapatang kumuha sa sarili mong doktor para ikaw sabihin. Kung wala ka kayanan, pagkakalooban ka na siya ulit ng ating gobyerno. Naintindihan mo yung karapatan? Opo.